Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, at lalong-lalo na po sa ating mga separated brethren from in Isdarm Corporation. Ngayong gabi gusto ko pong sagutin ang ilang question and comments po ng isang minister ng Isdarm. Meron po siyang mga sinasabi. Gusto ko lang pong magbigay po ng commentary doon po sa kanyang sinasabi. And gusto ko pong i-mention ang ilang punto na kung saan meron pong kinalaman sa kasaysayan po ng Iglesia ng Diyos noong 1951. Totoo po ba talagang nakakommit ng kasalanan ng rebellion ang 11 delegates? Is it true? Tingnan natin po ang mga dokumento na magpapatunay po sa atin na itong 11 delegates meron talaga silang responsibility and accountability sa pangyayaring nangyari po sa Iglesia ng Diyos noong 1951 sa General Conference World Session. Although ginajustify po nila ang ginawa po ng 11 delegates, pero tingnan natin po mga kapatid kung meron po bang valid reason ang ginawa po nilang separation noong 1951 doon po sa General Conference World Session. Okay? Isa pong punto na gusto ko pong liwanagin po ngayon, ito pong isang sinabi po ng isang minister po ng Isdarm. Sabi po niya dito, meron po siya ditong comment sa aming GC. Hindi po nagkasala ang 11 delegates even though they withdraw the confidence from the 3 former leaders. Kahit nga ang pag-withdraw ng confidence sa isang incumbent church leader o incumbent king tulad ni King Saul dahil siya ay gumagawa ng mali ay hindi rebellion. Ayon sa ST September 14, 1888 paragraph 8. Yan po ang kanyang pasubali po. No? How much more sa isang former president at former vice president. Kaya ito po yung sinasabi po niya na si Carlos Cosel po is a former president at yung kanyang vice president, former vice president. So, gusto ko lang po mag-comments dito sa sinabi po niya. Ang tanong ko po, una, noong ito po ay sinabi na former president, sino ang may sabi? Okay? Sino po yung nagsabi na siya po, si Carlos Cosel at saka yung kanyang vice president ay former president na? Sabi po ng nag-comments nito sa actual naming sharing, May 17 pa po, expired na ang authority daw po ng mga officers. Kung expired na po noong May 17, of course, pati si Nicolisi, expired na din kasi secretary po siya ng GC. Pero bakit ipinagpipilitan niya na hawakan ng documents of which expired na rin yung kanyang pagka-secretary kung totoo yung kanilang haka-haka na ganon. Di ba? Okay. So, sino po ang may sabi po na si Cosel noong May 17 at saka onward, no? Bago po sila nag-lead down noong May 22, at 4:30 p.m. according to the minutes po, nag-lay down po ang mga officers ng General Conference. Pero sabi po ng mga opposition movement, ito po si Nicolisi, kasama ng kanyang mga kasamahan na 10 delegado, si Cosel po ay tinawag nilang former president noong before May 20, 1951. At ito din pong mga minister po ng M51, sinasabi po niya o nila na May 17 pa lang expired na ang kanilang authority. So, ibig sabihin, yung expired na
former president na siya and former vice president. Pero ang unang tanong ko po, sino yung nag-pronounce na former president? It's only the 11 delegates. Hindi po yung majority ng mga delegado na nagka-tipon noong 1925. Hindi po. Ni wala pong mababasa sa minutes na noong May 17 po, expired na ang lahat ng kanilang position. Wala pong nakasulat na ganun. Okay? At saka, isa pa po, bakit pwede po ba nating tatawaging former president o former vice president na hindi pa nga nakapag-lead down itong mga leader na to? Pwede ba nating tawaging former president, former vice president na hindi pa nga sila dumating sa point of laying down of offices? Pwede po ba? Para sa akin po, I don't think so na pwede kong tawagin na sila po ay former president dahil hindi pa naman sila nakapag-lay down. Pangalawa, wala pa pong napili na bagong president. Siguro, kung nakapag-lay down na sila, kahit nga po nakapag-lay down na sila, pero wala pang napili na bagong presidente, hindi pa rin po matawag yan na former president. Pag nakapili na po ng bagong presidente at na-proclaim na po yung president kahit sa gobyerno po, no? Sa gobyerno, diyan po pwede na natin tawagin na yung dating yung presidente po na napili prior sa election na to is pag may napili na pong bago, pwede na pong tawaging former president. Kung sa bansa nga natin po yan, diba po ang election po ay May po ang election. Ang proclamation po niyan is June 30. June 30 po ang proclamation niyan. Tapos na yung election, nakapagpili na ng bagong presidente, pero yung dating presidente, kung sa bansa ng Pilipinas yan, doon pa lang siya mag-i-exit sa June 30. Ganon po. No? So, tapos na ang election, mananatili pa rin siyang president at dahil naghahanda na po siya for transition period, saka na lang po siya bababa sa June 30. At uupo naman yung bagong napili na president. Sa bansang Pilipinas po yan. Ay sa church po, mga kapatid. Tayo po is mga magkakapatid, kailangan magmahalan, kailangan tayong magkaisa, kailangan tayong magunawaan, at kailangan po i-apply natin kung ano yung nararapat ayon sa kaayusan ng Iglesia ng ating Panginoon para wala pong kaguluhan na mangyari. Kung meron man pong mga nag-a-ambition dyan for power, for supremacy, maghantay lang po sila. Maghantay po. Kung kalooban ng Panginoon na sila ang iloklok ng Panginoon, maghantay lang po pag dumating na yung panahon ng pag-ieleksyon. Maghantay lang. No? Maghantay po. Pero itong nag-pronounce kay Kuzel at kay Mueller na mga former president, sa tingin ko hindi sila nakapaghintay. No? Kaya sa kanilang declaration po, nilagay po ito ng isang minister po ng ISDARM. Ito po yung nilagay nila sa kanilang declaration. Declaration number 12 po ito. Ano pong sinabi ito? Sabi po ng isang pastor po ng M51. We do not recognize them as having any further authority until their case is investigated. Now, yan po ang sinabi nila. We do not recognize them as having any further authority. Okay? May sinabi pa sila, maliban bago po ito pa pala yung sinabi nila. Whereas we believe that we cannot continue in further debate and irregularity. Okay? Meron daw pala silang debate and may nangyayari daw pong
irregularity. Inakusahan po nila ang mga leaders na to na mayroon pong irregularity na ginagawa. Okay? Kaya sanang sabi nila, therefore, we withdraw our confidence from the former President, Brother Kozel, the Vice President, Brother Mueller, and the temporary Chairman, Ringelberg. Imagine nyo pa, pati po ang temporary Chairman na nag-chair sa kanilang delegates meeting, hindi na po nag-withdraw na rin sila ng kanilang confidence. Ito yung kadugtong po. Ito yung kadugtong doon. We do not recognize them. Tatlo po yun. The President, the Vice President, and the temporary Chairman. We do not recognize them as having any further authority until their case is investigated. Sabi po ng pastor na to ng M51, hindi po act of rebellion ang kanilang sinasabi na ito. Hindi daw po act of rebellion. Kung i-define po natin what is rebellion, rebellion po mga kapatid, kung titingnan nyo po, andito po, meron po akong in-screenshot tungkol po sa definition kung ano ang rebellion. Okay? Tingnan nyo po ha. What is rebellion? Okay. Dali po. In-screenshot ko po ito kung ano po ang rebellion. Ang rebellion po mga kapatid at mga kaibigan is an act of denying the authority of the leader. Okay? And an attempt to destroy or to destabilize the present government. No? Saan na ba yan? Sandali ha. In-screenshot ko na yan eh. Sorry, hindi ko na makita. Okay. Sige, di bali po. Denying the authority of the leader, ito po ang ginawan law. We do not recognize them as having any further authority until their case is investigated. Imagine nyo po. This is denying the authority of the leader. Pero sabi po niya, hindi daw po act of rebellion yun. Hindi po act of rebellion. Sino po may sabi? Once you deny the authority of the leader, that is an act of rebellion. Because rebellion is denying the authority of a legal president or vice president. That is rebellion. Then, another definition po ng rebellion is an organized attempt to destabilize the present government. The government. To destabilize. Once na hindi po natin kilalanin ang ating napili o nakaluklok mo na leader, that is an act of rebellion. Pero sabi niya, hindi daw po nagkasala ng rebellion. Anong rason po niya? Bakit? Ano po ang kanyang justification? Kasi sabi niya, una, bakit daw niya sinasabi na hindi po act of rebellion? Yon ang kanilang ginagawa o sinasabi na ito. Una, sabi niya, ang rason niya, ay wala na pong legal authority si Kozel dahil siya ay former president. Wow! Oh. Wala na daw legal authority si Kozel. Kung wala nang legal authority, anong authority ang kanilang ayaw i-recognize? Kung wala, o kung automatic yun na nag-expired na, so hindi na dapat nila sabihin na we do not recognize them as having any further authority. Kung automatic na expired na, noong May 17, anong authority ang kanilang hindi kilalanin kung nag-expired na, di ba? Isipin niyo po yan. Kung expired na, bakit? Ano pa ang kilalanin nilang authority? Pangalawa, hindi po totoo na noong May 17 hanggang May 20, expired na ang authority po ng mga leaders. Hindi po iyan totoo. Ang nagsabi lang po na former president po si Kozel at si Mueller, pati si Ringelberg as chairman, temporary chairman,
itong 11 delegates. Nabasa ko nga po sa sulat ng 11 delegates po na May 7 pa iniisip na nila na si Cosil ay expired na, natigil na yung ang kanyang authority. May 7 pa. Kaya from May 7 onwards po, nag-assume na lang daw si Cosil ng authority. Yan po ang sinasabi ng 11 delegates sa kanilang sulat. Kaya nga po, tinanong ko one time, yung kasiring ko po si Brother Peter, si Mr. Peter Kayuhin, doon po sa Mindoro, kasiring ko siya. Tinanong ko siya, sabi mo May 17, nag-expired na ang position o authority ng mga leaders. Sabi ni Nicolisi, May 7. Sino sa inyong dalawa ang nagsasabi ng totoo? Yung May 7 na nag-expired na, o yung sinabi mo na May 17 na nag-expired na? Or wala po ni isa man sa inyo ang nagsasabi ng totoo? Hindi pa ako sinagot ng aking kasharing doon sa Mindoro. Sabi niya, pass mo na ako dyan. Hindi mo na ako mag-comments. Hindi siya sumagot po dyan sa tanong ko na yan. Makikita niyo po yan doon sa video po namin, sa live, mga kapatid. Kaya hindi po totoo na former president na po sila. No? Ito, palusot na lang po ito ng M51 leaders, mga ministers. Palusot na lang yan, or justification, or in other words po, scapegoat na lang yan. Wala na din legal authority si Mueller dahil former vice president na siya. Sino po nagsabi? May nakasulat ba sa minutes na nag-expired na ang pagka-vice president ni Mueller? Tinanong ko nga one time si Mr. Kayuhin. Sabi ko sa kanya nung isang araw, kung kayo talaga ang original na reform, yung nagpatuloy sa original na reform, kailan nag-lay down ang inyong mga officers sa GC? Ang sagot niya po, May 22, 1951 daw, nag-lay down ang mga officers nila ng kanilang General Conference. Aba, ang sagot niya po ay pabor sa 14 delegation. Kung kinikilala nila na yung nag-lead down noong May 22 ay mga officers talaga ng GC, nag-lead down daw po, so mali yung sinasabi niya, May 17, nag-expired na. Mali po yun. Kasi nag-lead down po noong May 22 pa lang. At yung sinasabi niyang May 22 nag-lead down, isa-side po yun ng IMS ISDARM or ISDARM na IMS. Sa side po namin yun. Bakit aangkinin nila na mga leaders nila yon na samantalang hindi nga nila kinikilala yung kanilang authority? Tapos sasabihin nila, May 22, nag-lay down na. Nag-lay down daw po ang kanilang mga officers. Pero nagtataka ko, kung nagsasabi po siya ng totoo, bakit nandoon siya sa side ni Nicolisi? Na hindi nga kasama sa pag-lay down. Noong May 22, may oras pa yan ha. Bibigyan ko kayo ng oras. Anong oras sila nag-lay down? 4:30 p.m. Pero hindi kasali doon si Nicolisi sa pag-lay down. Bakit po? Dahil si Nicolisi, busy sa kanyang bagong movement. Busy po sila. Actually, noong May 22 na yon, si Nicolisi po ay chairman, president na po ng SDARM. Yung SDARM po, 1951. SDARM, 1951. President na po si Nicolisi. Bago pa nag-lay down ang mga officers nila. Kasi sabi ni Mr. Peter Kayuhin, May 22 daw po nag-lay down ang kanilang mga opisyalis dahil sila daw yung original na reform. So makikita natin, ang original na reform pala po, original na reform, ayon sa sagot niya sa aking tanong, is ang leader po is si Cosil, si Mueller, ang vice president, ang secretary po, si Nicolisi, pero hindi siya kasali doon. So nag-lay down sila noong May 22, 1950. So makikita natin ang original po na reform, ang original po na General Conference, pinamunuan po ni Carlos Cosil, hindi po si Nicolisi. Wag po kayong maniniwala na si Nicolisi po ang leader ng totoong General Conference
and original na General Conference, yung old General Conference, registered po sa 1929 as IMS ISDARM, or in other name, tinatawag po siyang ISDARM lang po. Sa maikling pangalan, shortcut na pangalan, ISDARM. Yung pinarehistro po sa 1949, ISDARM lang po yun. Pero maliwanag po na yung ISDARM na yun na pinarehistro ni Nicolasin noong 1949 ay siya po yung IMS na na-registered noong 1929. Dahil iisang church lang po yun. Huwag din po kayo paluloko po sa sinasabi po nila na ang IMS pinagmamay-ari ng ISDARM. Huwag na huwag po kayong maniniwala. Palagi kong narinig yan na because ang name po ng church is IMS of ISDARM, sinasabi nila sa kanilang mga paliwanag, mga kapatid, itong IMS, pinagmamay-ari po ito ng ISDARM because of the preposition of the. Kaya, International Missionary Society of the Seventh-day Adventist Reform Movement. Kaya, in short daw, itong IMS, pinagmamay-ari ng ISDARM because of the preposition of the. The word of, ang preposition of the daw is possessive. Yan ang kanilang mga paliwanag. Pero wag na wag kayong palilin lang po dyan dahil hindi po yan totoo na yung IMS po pinagmamay-ari ng ISDARM. No. Hindi po yan totoo. Bakit po? Yung IMS of the ISDARM, iisang church lang po yan. Hindi po dalawa. Kaya wag na wag po kayong maniniwala. Kalukuhan po yan, sasabihin nila ang IMS pinagmamay-ari ng ISDARM. Hindi po yan totoo. Kaya ang reform movement po noon na naka-registered po originally, una as a union, IMS of ISDA noong 1919, German Union po. Ang German Union po, for your information, ito po yung original na nag-oppose sa Seventh Adventist sa Germany under po sa European Division. Sila po ang kauna-unahang nag-oppose sa Seventh Adventist during the war. Sila doon po nagsimula ang 2%. At yung humarap po sa SDA noong 1920, hearing po between the Reform Movement and the Seventh Adventist leadership, walang iba po, hindi po ISDARM. Wala pa pong ISDARM at that time. Wala pa po. Ang humarap po sa SDA leadership noong 1920 at Frieden, South Germany ay ang IMS of SDA. Wala pa pong reform movement at that time. Kaya, mas nauna po ang IMS kaysa ISDARM. Kaya, nung na-registered po ulit ang German Union, pinangalanan po yan na IMS of ISDARM. Kailan po yan? Ang pangalan na yan, IMS of ISDARM, ginagamit na po nila yan, even in publication, gusto nilang makilala po sila, no, ng mga tao as IMS of ISDARM. Hindi po ISDARM pa. Hindi po ISDARM lang. IMS of ISDARM. Kaya, yung sinasabi nilang original po ang pangalang ISDARM, hindi po yan totoo. Kasi kailan lang po na i-connect po yung reform movement, yung RM po sa SDA, sa pagtatapos po ng 1921. Kung gusto nyo po ng documents, pwede ko kayong bigyan. Mag-request lang po kayo. Papakita ko po sa inyo yung dokumento na nagsimula po ang reform movement na idugtong sa IMS of SDA 1921. Kaya yung sinasabi nila ng 1925, nag-approve sila ng pangalan na ISDARM, which is, huwag kayong maniniwala po dyan. Huwag kayong maniniwala ng 1925, nag-approve ang General Conference Delegation na ito talaga yung pangalan natin. That's not true. Ang na-approve po sa 1925, point 10 and 11 po sa resolution is the publication, the adoption of the principles of faith, and number 11, yung publication ng Principles of Faith. And sa Principles of Faith po, ang title nakalagay doon, the title that should be put in the publication of our Principles of Faith is the Principles of Faith of
the Seventh-day Adventist Reform Movement. Wala pong question po doon. Bakit po yung Seventh-day Adventist Reform Movement yun, part yun ng buong pangalan ng Reform Movement. Part yun. At yung ilalagay po na title ng publication, yun po yun, The Principles of Faith of the Seventh-day Adventist Reform Movement. Pero understood po yun na yun po yung IMS of SDARM. Kaya kahit tawagin lang po silang IMS or tawagin po silang SDARM, wala pong gulo, wala pong problema, dahil iisang church lang po yan. Kaya balik tayo dito po sa yung ito pong palusot po nila na hindi daw po yun rebellion ang ginawa po ni Nicolisi dahil former president na at former vice president. How about the chairman? Former chairman din. Hindi pa nga natapos yung kanilang eleksyon. O ang kanilang general conference meeting, tapos sasabihin natin, former chairman? No way. Hindi po. Tsaka hindi talaga totoo na former president or former vice president, former chairman, yan po ay gawa lang po nila. Kayo po mag-isip po, pwede ba ninyong tawaging former president ay wala pang lay down, wala pang napili na bagong opisyalis o presidente. Tapos tatawagin na natin yung president na yan as former. Anong klaseng pag-iisip po yan? Mag-isip-isip po tayo, gamitin natin yung ating common sense po. Anong klaseng pag-iisip yan? Para naman tayo hindi nakapag-aral yan. Na yung hindi pa nga nag-lay down, wala pang napili na bagong presidente. Tapos sasabihin natin former president na. Aywan ko kung saan galing planeta po ang kaisipan na yan. Saan galing yan. Yan po, pero maliwanag po na yan po ay palusot na lang po nila. Imagine, sabi nyo dito, si Ringelberg as GC Executive Committee ay wala na ring legal authority. Bakit? Sinasabi lang si Ringelberg as Executive Committee ng GC ay yung sinabi na doon sa kanilang declaration and the temporary chairman. Ito, klarong-klaro talaga po yung palusot po ng taong ito. Palusot na lang po ito. Justification, mali-mali pa. Dahil nag-expire na daw kasabay nila Cosel. Kaya former leader na rin siya. No, hindi po yan totoo. Ang dininay po na ayaw nang kilalanin ni Nicolisi, si Ringelberg as temporary chairman. Hindi as executive committee. Mali po. Akala niya hindi po natin ito mapansin. Kaya klarong-klaro po yung pagsisinungaling. Klarong-klaro. Para lang ma-justify. Pero sasabihin ko po sa inyo, itong ginawa po ni Nicolisi, ito po ay isang act of rebellion against God. Dahil si Cosel po, si Mueller, pinili sila ng Diyos noong 1948. No? At may nagtanong po sa amin doon sa Mindoro, ilang years pala ang term ng isang officer ng GC? Ilang years po? Tinanong po si Mr. Peter Cayuhin doon po sa Mindoro. Tinanong namin, ilang years ang term ng isang officer ng GC? Alam pala ni Mr. Peter Cayuhin, siya rin po ang sumagot. 1934 na resolution that the office of the General Conference, pa sila sa loob ng 3 years. 3 years ang term po ng office ng lahat ng opisyalis ng GC. Tingnan natin po, kaya sabi ko sa kanya, sige, 3 years pala ha. Tingnan natin kung totoo yung sinasabi mo na nag-expired na noong May 17. Kasi May 17 po ang sinasabi niya nag-expired na. Nung hinanapan ko siya ng ebidensya sa minutes, wala po siyang maipakita. Ang sabi niya, wala tayong mababasa kung sa mabasa. Pero yun ang pagkaintindi ko. Yun ang mahirap mabasa. Yung pagkaintindi niya. Kahit walang nakasulat. Ang galing. No? So, nung tinanong ko siya, may mabasa ba sa minutes na May 17, nag-expired na? Wala daw mabasa. Pero yun ang understanding niya. Okay. Punta tayo dun po sa 3 years term ng isang GC officer. Okay. Umabot na po ba ng 3 years ang pagka-presidente ni Cosel? O lumampas na?
sa 3 years para sabihin po ni Mr. Peter Cayuhin na nag-expired na nga. Parang driver's license po noon. Ayun ko, 1 taon. Pag birthday mo, doon mag-expired yung license mo. 1 taon ba yung lisensya? 3 years. Parang 3 years. Okay. So, kung umabot na doon sa birthday mo, kinabukasan, hindi ka nag-renew. Sa araw na yan ang birthday mo, hindi ka nag-renew, kinabukasan, expired na yan, automatic. Tingnan natin, yung pagka-presidente po ng mga leaders natin. 3 years man po ang terms ayon sa resolution ng 1934. Binasa namin yun. Kung gusto nyo pong makita yung resolution na yan, pwede ko kayong bigyan. Request lang po kayo. Okay. Nag-meeting po sila noong 1948 po is nasa month of July. 48 yan na-elect po si Cozel as President, si Mueller as Vice President, si Nicolisi as Secretary, 1948 po, month of July. Okay. 1948 month of July. Okay. 49 July, 1 year. 50 July, 1950 July, 2 years. Next, 1951 July is 3 years. Okay. So, let's say, nag-meeting sila po is July 25. So, 1951 July, example lang yan pero hindi ko na nakuha yung exact date na nag-meeting sila. So, kung 25 sila nag-meeting ng July noong 1948, so, July 25 din po, nung pagka 1951, 3 years yon. Pero ang tanong, tingnan natin kung umabot naman ng 3 years para may ground nga si Mr. Peter Cayuhin na expired na nga. Maniwala tayo sa sinasabi niyang expired na. Nung kinompute po namin, pagka July ng 1951, saka siya mag 3 years. Anong month po sila nag-meeting noong 1951? May. So, May, June, July. May 2 months pa. Nakita nyo po. May 2 months pa kasi May sila nag-meeting. Bago mag-expired. Now, kayo mga kapatid, kung kayo po ang papag-isipin, maniniwala po kayo sa sinasabi niya na nag-expired na para ma-justify niya ang act of rebellion ni Nicolisi. Hindi daw po sila nagkasala ng rebellion. Sa kanyang kaisipan lang yun. Pero based on documents po, sa action na ginawa nila, once you denied the legal authority, that is an act of rebellion. Si Satan sa langit, ayaw niyang kilalanin ang authority ng Diyos. Kaya siya ay nagkasala ng rebellion. Gusto pa niyang higitan ng Panginoon, dagdag sa kanyang kasalanan. Si Nicolisi, ayaw niyang kilalanin si Cozel as my legal authority. Si Mueller as my legal authority. Magiging yung temporary chairman, ayaw din niyang kilalanin na may authority. That is an act of rebellion. Now, gusto pa nilang palitan si Cozel. Gusto nilang i-destabilize ang government ni Cozel. Gusto nilang tanggalin talaga si Cozel. Actually po, kung basahin nyo yung declaration nila, sinuspindi talaga nila si Cozel. Sinuspindi nila as treasurer. As president, kasi ayaw na nga nilang kilalanin na mayroon pang authority. Sino po ang nagbigay sa kanila ng ganong authority na isuspindi nila ang treasurer? Isuspindi nila ang president. Dahil sa hindi nila pagkilala na may authority si Cozel, sobra pa sa pagsuspindi po sa kanya. Sino po nagbigay sa kanila ng authority? Ang Diyos? Or si Satan? At tingin ko, hindi po ang Diyos ang nagbigay po sa kanila ng authority ng ganon. Hindi po. Dahil lang yun sa ambition ni Nicolisi na maging leader din po ng reform. Actually, bago sila lumabas ng May 20, mga kapatid, mayroon na silang plano sa bubuuhin nilang bagong movement, organisasyon na si Nicolisi po ang magiging leader, or either si Nicolisi or si Labrick. Dahil si Labrick at saka si Nicolisi, kabadi-badi po yun, mga kapatid. Kaya ito po, pagliliwanag ko lang po, sinasagot ko lang itong sinasabi ni Mr. Peter Cayuhin
dito sa kanyang mga comments, ito po, pinakita ko sa inyo yung screenshot. Siya po may sabi niyan. Kaya, nasa inyo po yung karapatan o rights po na mag-decide for yourself kung maniniwala po kayo sa kanyang mga pinagsasabi na salungat sa katotohanan. Kayo na po ang mag-isip ng kapatid. Sa harapan po ng ating Panginoon, pwede po kayong mag-pray sa Panginoon. Ipakita po ng Panginoon sa inyo ang totoong pangyayari na itong sinasabi po nila, kabaliktaran po kung ano yung katotohanan. No? Pwede po kayong mag-comments, pwede po kayong mag-react, pwede rin po kayong magtanong. At handa po akong sagutin lahat ng inyo pong mga katanungan. So hanggang dito lang muna po ang ipapaliwanag ko po, ang sagot ko sa mga comments at sa mga pinagsasabi nila na wala pong katotohanan. Purihin po ang Diyos at sa atin pong bago po tayo magtapos, manalangin po tayo. Ama po namin na nasa langit po kayo, sambahin po ang inyong pangalan. Dumating po ang inyong kaharian, maganap po ang inyong kalooban dito sa lupa, gaya po ng nasa langit. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa gabing ito na ibinigay niyo po sa amin ang simpleng pag-aaral at pagsagot sa mga comments, mga katanungan na kung saan mayroon pong kinalaman sa kasaysayan po ng inyong iglesia magmula noong 1951. Salamat, Panginoon, sa liwanag na ito, na sana ang lahat po ng manonood po nito, mabigyan po sila ng tamang impormasyon na kung ano po ang tunay na nangyari po sa inyong iglesia. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin at sana bago maging ang lahat, ipunin niyo po kami sa inyong iisang iglesia na nagpapatuloy na nagdadala sa mensahe po ng reformasyon, mensahe ng third angel at tulungan po kami, Panginoon, na maging handa lalo na po sa dakilang araw ng pagdating ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po sa pagdinig at pagtanggap niyo po sa aming manalangin. Ito po ang aming hinihiling, maganap na ang inyong kalooban sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Record ba yan?